Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong itong trip noon ni Daddy Diggs, no? Pabababain ang presyo ng bigas. Yan. So sabi niya po dito, kasi ito praning na praning yung mga DDS. Akala nila as if hindi pala akala, nagpapanggap sila na ano daw na um, walang problema sa bigas nung panahon ni Daddy Diggs. Pero ang totoo po, kaya nga tayo nagkaroon ng rice tarification law dahil po diyan sa problema sa bigas nung panahon niya. Noong 2018, 'di ba, pumalo ng 70 up to 80 pesos ang presyo ng bigas sa ilang lugar sa Pilipinas. Lalo na sa may parte ho ng Mindanao. Lugar pa niya. Oh. Now, sabi rito ni Daddy Diggs noong July 23, 2018, ayan ha. Oh. Noong hinihingi niya sa Kongreso na ipasa itong rice tarification law. Ito po yung amendments may batas pero itong amendments na to tinawag na rice tarification law of 2019. Yan. So sa kanyang ikatlong SONA noong July 23, 2018, yan po yung kanyang hiningi. So ito yung excerpt ng sinabi niya. We need to switch to the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Okay, sabi niya, kailangan nating lumipat mula sa tinatawag na quota system. Ito yung merong volume na, ito lang yung pwede ninyong angkatin, ito lang yung kukunin natin. Pagka mabilisan ninyong kinain yan o nasira yung mga bigas na wala na kayong kakainin. Diba? Hintay kayo next year. So lipat daw po tayo ng sistema na base sa taripa. Paano yon? Ito ho kasing quota system, ang suporta nito ang protection po nitong binibigay sa mga local farmers natin ay limitado lang ang ating aangkatin. Para kayong mga local palay farmers, mga local rice farmers, may mapagbebentahan pa rin kayo ng bigas. May bibili pa sa inyo. Alright? Kasi dati hindi naman tawag diyan, hindi kasi ganito yung sistema noon Ngayon, dahil po sa pumalo ng up to 70 to 80 ang presyo lalo na sa may Sultan Kudarat, eh sabi niya kailangang ipasa ng Kongreso at ng Senado ang rice tarification law. Ah, Tapos lilipat tayo sa sistema ng tariff system. Okay, ang tariff system is sabi niya nga rito freely, okay? More importation freely. So ibig sabihin, import tayo ng maramihan at ang nangyari po doon na nila inasa ang lahat sa importation, 'di ba? So ang proteksyon naman pong ibinibigay nitong tariff system sa mga lokal na magsasaka natin ay yung extra po, no? May excess kasing kinikita diyan na nagkakahalaga ng nagkakamali, nasa 10 billion pesos po kapag lumagpas doon sa koleksyon. Ibig sabihin, yung import tayo ng import, di ba? Ng bigas. So, etong 10 billion pesos na nakukuha nating tariff, no? O yung pinapataw na buwis sa mga inaangkat natin na mga bigas na umaabot ata ng 35% yan yung tariff ay mapupunta po sa gobyerno yung 10 billion. Yung lagpas 10 billion po, ito po naman ay mapupunta na sa mga magsasaka. Hmm. Meron silang tinatawag na Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung RCEF. Yun yung mga equipments ang ibinibigay sa kanila na apparently ang komento nila, hindi man lang kami tinanong kung ano ba ang kailangan naming equipment. 'Di ba? Parang tipong kailangan ninyo ng traktor pang-harvest. Ang ibinigay sa inyo pison, hindi akma. So gusto nila, malaman nila. Sila yung magsa-suggest o magsasabi kung ano kailangan nila para magagamit nila ito effectively. 'Di ba? So ngayon, ang nangyari dito, maganda po naman sana yung rice tarification law. Gaya ng sinabi diyan ni dating Pangulong Duterte. Ito ha. This will give us additional resources, 'di ba, for our farmers. Okay? Reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Oy.
'di ba? So, ibig sabihin mababawasan daw po ang, presyo ng kada kilo ng bigas ng, aabot po ng ₱7 ang pagbaba, 'yan. And lower inflation significantly, 'yun. So, akala naman po ng iba, ipinangako ni dating Pangulong Duterte na gagawin na lamang pong ₱7 ang kilo ng bigas. In fairness, hindi naman po. Pinangako ng presidente, ng dating presidente Duterte na maging ₱7 ang kilo ng bigas. Yan po naman talaga yung suntok sa buwan at sobrang napaka-imposibleng bagay na mangyari. 'Di ba? Paano yung mga inimport mo sabi natin inimport mo ng 25, benta mo 7, 'di ba? Hindi naman mangyayari po yung gano'n. So, ang ibig sabihin po diyan mapababa ang presyo. Kaya nga, may mga ano, may mga nagkamali ng intindi sa English. Ang linaw naman ang sinabi diyan. Ang dapat nga pong questionin ito, this will give us additional resources for our farmers. Sige nga, yung imported rice, paano magiging resources 'yan o additional resources ng mga ano, ng mga magsasaka, 'di ba? Ito dapat ang pinunan nila. Oh, kasi for me there's no way. Ano yung imported na bigas itatanim ng mga magsasaka? O bubulukin nila, gagawin nilang fertilizer? Baka puwede, pero sobrang mahal nun. Magastos na yun, 'di ba? So, sabi pa niya pababain ang, inflation rate. Ito naman pong kay PBBM, again, nilinaw na nga po ito ng presidente noong March 16, 2023 nung nandun siya sa Kadiwa, sa Bicol. Sabi niya, "Yung aking pangarap na sinabi na noong bago akong upo na sana mapababa natin ang presyo." Totoo naman na yung sinabi niya, na sana mapababa ang presyo ng bigas ng ₱20. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan, palapit. Nasa 25 na lang tayo o ₱25 na lang tayo. Kaunti na lang na maibababa natin 'yan. Okay, and again, pangarap niya 'yun, 'di ba? Kaya lang ang nangyayari, kailangan ng government subsidy. Ang mahal naman kasi ng mga presyo ng fertilizer, 'di ba? 'Yan ang pangunahin, nagpapalaki ng production cost ng mga magsasaka. Hmm. Ngayon, kung i-a-apply ko po kaya ito, apply ko 'to, yung sinasabi nila na binudol tayo ni BBM, nangako siya ng, ano, ng, 25 na kilo ng bigas, 'di ba? Pababain natin. Gagawin niyang ₱20 ang kilo ng bigas. Andre Vallena, dahil sa kabubuhan nung iba sa pag-i-interpret o talagang sadya lang talagang minamali. Apply natin 'to, ah, gaya ng sinabi ng ibang mga vloggers. Ah, si Digong nga nangako gagawing ₱7 ang kilo ng bigas, eh. Hindi ko gagawin 'yun. Pambobo lang 'yun, pang-level lang nila Andre 'yan, eh. Na ultimo fake news kakapitan. Paano kayo nakokonsensya sa pagkapit sa fake news, 'di ba? Oh, maliwanag lang. Pangarap po ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Sapagkat naniniwala po ako, walang presidente na nanaisin niya na magkaletse-letse ang kanyang mga mamamayan, 'di ba? Ang nangyayari lang kasi kay dating Pangulong Duterte, nang mawala sa puwesto, yun ang gusto niyang mangyari, magkaletse-letse yung sumunod sa kanya. Pero nung time niya, gusto niya perfect, kumikinang. Kay PBBM gano'n rin po, nangarap lang yung mama na mapababa sa ₱25. Actually, ang bigat na nga ng pangarap niyang 'yan, sabi ko nga, sana kahit na hindi po maging ewan ko maalala niyo 'yun, kahit kako hindi maging ₱25, I will be okay kung maging ₱35 pa 'yan. Kasi alam ko naman yung production cost ng mga magsasaka, oh. Ang kinakailangan natin dito ay gawin yung ginagawa ngayon ng presidente, ng DA natin na tinutulungan itong ating agricultural sector, 'di ba? Habang tayo'y nag-i-importation ng bigas, kagaya ngayon, para masiguro na mag-e-El Nino, 'di ba? Masiguro na may supply tayo ng bigas. Oh, isahang bagsak nag-import na ang gobyerno natin. Bakit? Tatamaan kasi yung mga
mga local farmers. Paano tatamaan kung wala ngang mapuproduce na bigas? 'Di ba? Pagpalo ng El Nino. O di mainam na nakahanda po tayo sa hinaharap. Alam niyo ganito lang yan bobo at hindi po tunay na leader ang isang tao na nasa posisyon na tumutugon sa problema kapag nandiyan na. Ang problema po, ina-anticipate ng mga leaders. Yan ho yung tunay na leaders. A-anticipate nila. Tinatayanan nila ang magiging epekto nito. And then, pag-uusapan, ihanda nila ang contingency plan. And aside from the contingency plan, ihahanda nila ang kanilang number one pong remedyo. 'Di ba? Kung sumablay yung remedyo, meron tayong kumbaga part 2 na remedyo diyan o kaya option B na remedyo. Oh, 'di ba? Eh ang mahirap Tanungin ko nga lang po kayo, Andre. Bakit po kaya umabot ng 70 to 80 pesos ang presyo ng bigas lalo na sa Mindanao nung panahon ni dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Dahil po 'yan sa kapabayaan. Hindi ko kasi pwedeng isisi ng isisi sa inflation Naaabangan po kasi yung mga mangyayari, napi-predict, mariremedyohan, to the point na mag-subsidy gobyerno. 'Di ba? Pero nangyari, bakit nangyari? Umabot ng gano'ng kamahal ang presyo ng bigas nung time niya. Pinabayaan nila Hindi nila niremedyohan Hmm, 'di ba? Oh. Tulong sa bayan. 39 pesos. Andre, 39 pesos kada kilo ng bigas. Katumbas po yan ng ito po yung NFA rice. Yan, NFA rice nun. 39 pesos. Sipin nyo yun? Which is better? Ha? 2018 yan, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 years ago or 5 years ago, 39 pesos ang kada kilo ng bigas na katumbas ng NFA rice. Ngayon, 25 pesos. Alin po mas better? Hindi po, alin pala yung mas bitter? 'Di ba? Alam mo Andre, wag na kayong magpanggap na kayo'y loyalista pa rin. Alam niyo ho, ang ginagawa niyo kayo ho'y mga tinatawag kong mga ululista. Bakit mga ululista? Inuulol niyo lang yung mga tao sa mga argumento niyo na unrealistic. Bakit? Anong kinalaman ng presidente sa pagtaas ng presyo ng langis? Sa pagtaas ng presyo ng fertilizer? Tayo ba gumagawa ng fertilizer? Sige nga. Kung tutuusin nga, dapat ang fertilizer, trabaho yan ng mga magsasaka. Dapat kung magtatanim ka ng palay, pag-aralan mo rin gumawa ng fertilizer. 'Di ba? Paano 'yon? Magpo-produce ka ng fertilizer. Dapat nga itinuro sa kanila 'yan 'Di ba? Mag-organic kayo, huwag kayong umasa sa mga ganito. Sa mga synthetic dahil magiging acidic yung lupa ninyo. Nagkaroon ba sa mga magsasaka noon ng pag-i-educate sa kanila? Wala. 'Di ba? Tatanggap pa kayong loyalista. If I grant, yes, you are loyalista. Well, kayo po yung mga ululista. Dahil mali yung mga argumentong sinasabi ninyo. Ang sinasabi ninyo dahil ayaw namin kibonget kasi nagtaas ang presyo ng bilihin. Sige, sabihin mo sa akin anong bansa ang almost libre? Dito lang sa Pilipinas, ang halos lahat gusto libre. 'Di ba? Halos lahat libre. Pambihira. Kaya nga sabi ko merong dalawang klase ng Pilipino Yung mga Pilipino na malinaw ang pag-iisip, wala sa Pilipinas, karamihan sa kanila. Nasa abroad. Pero yung mga bulok ang pag-iisip, yung mga gusto lahat palibre, yung mga kuya-kuyakoy, ayaw mag-isip, gusto lamang po lahat libre talaga. Nandito sa Pilipinas nag-ipon-ipon. At sila yung bahagi ng 4 point something percent or 3 point something na unemployment rate. Kasi
tumaas ang bilihin, ayoko magtrabaho. Yung mga tipong gano'n, pero gusto kong kumain. Well, tanong ko na nga lang, 6 years later, ₱39 ang tulong sa bayan na bigas. Ngayon, magkano ang presyo? ₱25, 'di ba? Ang kadiwa. Oh, eto pinupunan nila, nag-number 1 tayo ng 2023. Well, 2019 pa lang nagsimula na 'yan, 'di ba? Nagsimula na 'yan, mag-number 1 ang Pilipinas. Kaya nga po nagtatampo daw po si President Xi kay Digong dati, sabi ng mga bubwit, pati pa naman daw sa pagiging importer ng bigas, ginalingan pa natin nung panahon niya. Mas nilamangan pa natin sila. Bakit po ito umabot 2019, 20, 21, 'di ba? May pandemic, okay. To 2022, 2023, 'di ba? Karugtong lang ito ng mga naging kapabayaan nila. Tingnan ninyo, inflation tayo. Inflation nila 2018, ayan, 5.31. That's the nationwide na inflation po, Hmm. Pero noong 2015, anong inflation rate kay Pinoy? 0.69. Okay? Nung pumasok ang Duterte administration, yung 0.69, umakyat po ito ng 2.85 na 2017. Tapos 2019, 5.31. Hmm. Diba? Tapos kailan nagwakas? Ang ending nung magwakas sila, 5.82 ang inflation rate natin. Nung bumaba si dating Pangulong Duterte. Tapos, bakit ito bumaba 2019, 2021? Wala namang ekonomiya nun, bagsak ang ekonomiya nun, Walang bumibili nun, binibigay ng gobyerno, 'di ba lahat? Kaya bagsak ang inflation dito. Nung bumibili na ang mga Pilipino, akyat na. Bakit? Kapagka inflation kasi, yung pinag-uusapan dito, kakayanan ng yung purchasing power ng pera mo, ng sweldo mo. 'Di ba? Tapos tuloy-tuloy na bumaba. Pagdating nung kay PBBM, inflation po natin ngayong 2023 ay nasa 2.8 po ang ating inflation. Hmm. Ito pa, September 5, 2018, inflation surged to. Ito specific ito, yung August 2018 po. Pagkatapos ng SONA, 'di ba? July 23 yung SONA, Pagkatapos nun, ano nangyari? Yung ating inflation po, akyat po ng 6.4 noong August 2018. Kala nyo, galing, Ay, nako, mga Pilipino. Sabi ni Tony, hindi totoong mga loyalista mga ganyang uri ng taong JDB. Ako at ang aking magulang at buong angkan ay tubong solid north at tunay na loyalista. Kahit nung nawala si Apolacay, hindi nagbago. Ayun na nga, masyadong overused ika nga ang salitang loyalista. Pero ang totoo, hindi po dapat pinaniniwalaan dahil yung mga yan nang-uulo lang, nangloloko lang sila. May mga grupo na gumagamit na kami ay loyalista, pangalan pa ng grupo nila. Pero pag tinignan mo yung laman, mga ululista pala yung nandoon.